Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Aries. Ayan, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Ayan, siya yung pwedeng bigay ng personal reading sa'yo. And kung gusto mo naman, no? And sana naman po, ay kayo ay mag-comment at mag-like dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yung mga likes ninyo, comments ninyo. Hindi nyo lang po alam kung gano'n ninyo ako napapasaya sa tuwing may mga nagko-comment yan. Kahit po heart-heart lang, smiley, malaking bagay na po yun. Start na natin ang reading mo, Aries. Nine of Coins, Five of Wands, the Emperor. Yeah, this is you, Aries. Ace of Wands, Seven of Wands, Page of Cups. Kuha pa ako ng dalawa. Page of Swords, and one more card. The Tower. Ayan. Well, nakakita ko ng pag-aaway dito actually. With the Nine of Coins, I feel like nakakita ko ng success sa'yo. Okay? Pero, oo nga, nagiging successful ka, pero parang naaapektuhan yung connection mo sa mga tao sa paligid mo. Okay? So, definitely, nakakita tayo ng pag-aaway. I don't know nga lang kung yung pag-aaway na yun ay may kinalaman sa partnership, maybe sa friend. We do have here the lovers. This could be a friend, or maybe literal na karelasyon, or person na may connection. Okay? Pero yung iba, hindi naman. Pwede namang friend lang, pwedeng family, or friends, na parang nagkaroon na ng matibay na samahan sa inyo nitong taong to. Ang problema nga lang is that may pag-aaway, okay? Oo nga, nagkakaroon ka ng magandang flow ng maybe ng iyong finances or maybe this new beginning, but nagkakaroon nga lang ng problema with regard sa relasyon mo sa mga taong ito, okay? Sa mga nabanggit ko. Well, for what I can see here, pwedeng itong taong kakonek mo is nagiging immature kasi siya sa way ng sagutan niya or pag-iisip niya regarding sa'yo. Okay? Maybe yung focus mo with the Seven of Wands is patunayan sa mga taong to na kung ano man yung ginagawa mo is okay lang. Okay? Or maybe pinupush mo talaga yung mga bagay na ito kasi you feel like ito yung makakapagbigay ng success for you. And maybe regarding money, ginagawa mo yung best mo. Okay? Kaya lang itong mga taong to, hindi nila makita kung ano yung mga nakikita mo. Okay? Maybe iba yung pananaw nila, iba yung mga nasa isip nila. For some of you, ang tingin nila sa'yo is ikaw yung nagiging immature. Okay? And maybe ito nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakagulo sa inyo. Kasi hindi, at tingin mo sa kanila, sila yun nagiging immature, and then tingin din naman nila sa'yo, ikaw yung nagiging immature. For what I can see here, kung ang relationship mo with this person is kaya pang i-end, okay, parang it's best na i-end muna or umiwas na muna sa ngayon. Kasi sa totoo lang, kung patuloy mong ipapatunayan sa kanya or sasabihin sa kanya yung mga bagay na nasa isip mo, hindi talaga mag-work out ito. Okay? And ganun din naman siya, kung pilit niyang papatunayan sa'yo, sasabihin sa'yo yung mga pananaw niya, yung mga gusto niya mangyari, hindi mo rin tatanggapin ito. Okay? Pareho kayo na hindi tumatanggap ng pagkakamali dito sa connection na ito, whether it is regarding sa love, family, or etc. You know what I mean? And sa nakikita natin, for some of you, may love triangle tayong nakikita. Okay? So, hindi para sa lahat, guys. For some of you, there's another person who is still
in love with you. Like, maybe, hindi man attraction, ay hindi man love na literal na love, but maybe sexually. Okay? So, itong person na ito, hindi siya masyadong nakikipag-interact, communicate, or whatsoever. Pero nakikita natin na interesado pa rin siya sa'yo. I feel like, anytime na magbigay ka ng atensyon or ng paramdam or maybe mag-alok sa kanya ng something, tatanggapin niya. Kasi siya yung tipo ng tao na kung ikaw ay nasa isang relasyon, willing siyang maging kabit. Okay? And, well, the advice for you is, be faithful. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maging faithful ka. Kasi kung hindi, pwedeng ito yung maging dahilan ng pag-aaway ninyo, ng karelasyon mo. Kung ikaw ay nasa isang relasyon of course naman, talagang pag-aawayan yan. And, the way I see this, itong pag-aaway na ito is pwedeng humantong siya sa hiwalayan. Okay? So, ang advice sa'yo ngayon, currently, is maging faithful ka. Okay? Yung iba kasi sasabihin, hindi, mahal ko pa rin naman yung aking person or yung aking karelasyon, pero iba pa rin naman yung nagmamahal ka at ginagawa mo naman yung part mo sa relasyon or sa commitment mo sa taong ito. Kasi kung ikaw naman din ang ilalagay sa sitwasyon niya, no? Hindi mo rin naman magugustuhan na yung person mo ay may ka-connect na iba. Okay? So, yun ang advice sa'yo. But for those who are single, I can see you being matigas. Okay, ano ibig sabihin matigas? I feel like marami kang mga tao na ni-reject. And, alam mo, hindi naman talaga ikaw naman talaga ang may choice. Hindi naman porke ni-reject mo na sila, masama ka ng tao. So, nakikita lang natin dito, maybe you see this person or people na hindi akma sa kung ano yung hinahanap mo. So, maybe you are choosy. And, okay lang. Kasi actually, nakikita ko immature din naman talaga yung mga person na kumukonect sa'yo. And I feel like you are afraid to love kasi may yung iba na takot masaktan. Yan. So, anyway, the love na nakikita ko sa'yo is coming from a friend. And maybe this friend could help you, no, na ma-manifest yung success sa buhay mo. So maybe you are not yet ready for a relationship, but rather you are ready for success. And okay lang yon. Wala akong nakikitang mali doon. Kasi mas nakikita ko na okay lang na wala kang karelasyon dito kasi kaya mo naman kahit wala itong mga bagay na ito or mga taong ito. Okay? So thank you for watching. I love you all and bye-bye.